Kasaysayan ng bawat kalye, lungsod, bayan at probinsya. Saan ito nanggaling? Kanino ito'y pinangalan? Ano ang mga naganap dito? Tunghayan ang mga literal na kwentong bayan dito lang sa GPS Podcast. What's up mga kapodcast? Ito ang podcast show na literal na kwentong bayan, ang GPS Podcast. Para sa episode natin ngayon mga kapodcast, nandito tayo ngayon sa lungsod ng Valenzuela, na kung saan ang pag-uusapan natin ngayon ay ang makasaysayang arkong ito. Ano nga ba ang kwento sa likod ng arkong bato? Nagkaroon ng boundary issue sa pagitan ng mga bayan ng Polo at Malabon. Nagkaroon ng usapan ang dalawang bayan hanggang sa nagkasundo sila nang itayo ng mga taga-Polo ang isang arkong magsisilbing muhon o hangganan ng dalawang bayan. So parang magsisilbing boundary marker. Ipinatayo ni Don Mariano Velilla ang arko noong 1858 at gawa ito noon sa adobe. Binago ang disenyo ng arko noong 1910 na nung mga panahon yun ay bahagi na ng Rizal ang Malabon. But prior to that, bahagi naman noon ng dating probinsya ng Tondo ang Malabon. Ang arkong iyon ay tinawag na Arkong Bato, kung saan tinagmula ang pangalan ng barangay na nakakasakop sa arko, which is nandito tayo ngayon sa barangay Arkong Bato na dating bahagi naman ng barangay Alasan. Bago pa magkaroon ng MacArthur Highway at North Luzon Expressway, NLEX, ang kalsada kung saan matatagpuan ang Arkong Bato, which is itong kahabaan ng MH Del Pilar Street, ang siyang pangunahing kalsada sa Polo na ngayon ay ang Valenzuela City, at siya ring entry point papasok ng Bulacan at iba pang bahagi ng Hilaga at gitnang Luzon. For context mga kapodcast, ang MacArthur Highway ay binuksan noong 1928 habang ang NLEX naman ay binuksan noong 1968. Ang Arkong Bato ang siyang boundary marker ng Bulacan at Rizal, kung saan nabibilang noon ng Valenzuela, which is dating bahagi ng Bulacan, and ang Malabon na dati namang bahagi ng Rizal, hanggang sa mapabilang ang dalawang lungsod sa binuong National Capital Region, NCR, noong 1975. Ang Arkong Bato mga kapodcast ay nasa boundary ng barangay Arkong Bato dito sa Valenzuela and ng barangay Santulan dito naman sa Malabon. Idineklara bilang city mark ang Arkong Bato noong 2003. I-renovate ito noong 2008 at nilagyan ng city marker. Bilang bahagi naman ng ika-24 na anibersaryo ng cityhood ng Valenzuela, muling binuksan ang bagong ayos na Arkong Bato noong February 18, 2022, which is last year lang. At noon lang ika-19 ng Marso taong kasalukuyan, binuksan naman itong Arkong Bato Park. Matatagpuan ng parking ito sa loob ng Disiplina Village sa barangay Arkong Bato at may lawak na 3,481 square meters. Ang recreational park na ito ay mayroong fountain, which is ito natin sa may harap, and mayroon mga halaman nun, which is nandito sa paligid ko, bicycle racks, at ang bagong ayos din na monumento ni Captain Delphine Velilla na which is nandito lang yan sa may kaliwa ko. Na sino nga ba siya? Isa sa mga pinuno ng katipunan sa bayan ng Polo, kasama si General Tiburcio de Leon, at siya ring kumuha ng mga pampasabog bilang dagdag sa kanilang mga armas.
Makikita mula sa parke ang view ng Arkong Bato. So which is mula sa kinatatayuan ko ay tanaw itong makasaysayang Arkong Bato. Ang pagtayo ng parke at ang rehabilitasyon sa makasaysayang Arko, gayon din ng pagtatatag ng Disiplina Village dito sa Barangay Arkong Bato ay bahagi ng 3-in-1 project ng nooy alkalde ng lungsod ng Valenzuela at kasalukuyang kalihim ng Department of Social Welfare and Development na si Rex Gatchalian. Ang Arkong Bato ang nagsisilbing simbolo ng lungsod ng Valenzuela. Bawat lugar sa buong mundo ay may mga landmark na siyang kanilang simbolo or identity. Sa Pilipinas pa nga lang halimbawa, may bamboo organ ng Las Piñas. Ang Caloocan ay may monumento ng Supremo ng Katipunan. Ang Quezon City naman ay merong Quezon Memorial Shrine. May simbahan naman ng Baraswain ang Malolos, meron namang tambanan ng Kagitingan ang Bataan. At ang Cebu naman ay may krus ni Magellan. Kapag sinabi mo namang Valenzuela mga kapodcast, itong Arkong Bato ang una mo kaagad na maiisip. Tunay na pagiging simbolo ng lungsod na ito. Para naman sa akin, itong Arkong Bato ang siyang nagsisilbiring portal papunta sa makulay na nakaraan ng aking nakagisnang hometown. Itong lungsod ng Valenzuela. Kaya naman katulad ng Arkong Bato, tayo ay pinapaalalahanan ng mga ganitong makasaysayang istruktura na atin itong ingatan, pangalagaan at pahalagahan upang malaman ng mga susunod pang henerasyon ang kwento sa likod ng bawat istruktura. And kung may balak kayong dumayo dito sa Valenzuela, isa sa mga dapat ninyong matikman ang kanilang ipinagmamalaki at napakasarap na putong polo. It's a must try na matikman ninyo ito. At bago tayo magtapos mga kapodcast, nais ko lamang po magpasalamat sa lokal na pamahalaan ng lungsod ng Valenzuela para sa kanilang pagpayag na maisagawa ang episode na ito dito sa Arkong Bato Park. Which is pwede palang gumawa ng kahit anong mga vlogs or katulad ng mga podcast dito sa parking ito sa kahit saang parke dito sa Valenzuela. So maraming salamat sa LGU ng Valenzuela. So ngayon din po nagpapasalamat din po ako kay Mayor Wes Gatchalian, kay Vice Mayor Lorina Borja at sa Sangguniang Lungsod ng Valenzuela. Sangguniang Panglungsod rather. Gayon din po sa City Information Office, sa Cultural Affairs and Tourism Development Office ng Valenzuela City kay Mr. Jonathan Belsamo. So more episodes coming your way, so please follow us on our social media accounts, Facebook, Instagram, and TikTok, Podcast ni Mans, and mag-subscribe din kayo sa aking YouTube channel, Podcast ni Mans, and don't forget to click the notification bell button. At mapapakinggan nyo po ng libre ang GPS Podcast, Spotify, Pocket Cast, Google Podcast, Red Circle, sa Apple Podcast, at sa Podvine. At mula po dito sa Arkong Bato Park sa lungsod ng Valenzuela, ito po si Mans at ito ang podcast show na literal na kwentong bayan, ang GPS Podcast. God bless everyone. God bless the Philippines. Purihin po ang Panginoon. Yan ang isa na namang makabuluhang kwentuhan dito lang sa GPS Podcast. Walang chismisan, kwentuhan lang.